at ito at karagatan ay siyang banal at dakil ng kanyang ngalan. Ang lahat ng nilikha niya'y mabuti, pinaglaban niya ng lubusan. Purihin ninyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan, at papurihan magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Upang tayo po'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po muna natin pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kasalanan ng sanlibutan.
ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama, hangalan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos ang Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ng iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ito ang sinasabi ng Panginoon: Umawit kayo sa kagalakan, alang-alang kay Jacob. Ipagbunyi ninyo ang pinakadakilang bansa. Magpuri kayo at inyong ipahayag na iniligtas ng Panginoon ang kanyang bayan, ang mga nalabi sa Israel. Narito, sila'y ibabalik ko mula sa hilaga. Titipunin ko sila mula sa mga sulok ng sanlibutan, kasama ang mga bulag at mga pilay, ang mga inang may pasusuhin, pati yaong malapit ng mga anak. Sila'y talagang napakarami. Uuwi silang nag-iiyakan habang daan, nananalangin samantalang inaakay ko. Dadalhin ko sila sa mga bukal ng tubig, pararaanin sa maayos na landas upang hindi sila madapa. Pagkat ang Israel ay para kong anak, at si Ephraim ang aking panganay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik ang nangyaring kasaysayan. Parang isang panaginip, lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila. Anong rikit? Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagalakay di kawasa.
Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis sa sariling bayan namin, kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo na mag-aning masasaya't natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Yaong mga nagsipayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreyo. Ang bawat dakilang saserdote pinili sa mga tao at itinalagang maglilingkod sa Diyos para sa kanila upang maghandog ng mga kaloob at mga hain dahil sa mga kasalanan. Mahinahon niyang napapakitunguhan ang mga mangmang at naliligaw ng landas, sapagkat siya'y mahina rin. At dahil sa kanyang kahinaan, kinakailangan siya'y magandog ng hain, hindi lamang para sa kasalanan ng mga tao, kundi para sa kasalanan din niya. Ang karangalan ng pagiging dakilang saserdote ay hindi maaaring kamtan ni numan sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang humirang sa kanya tulad ng pagkahirang kay Aaron. Gayon din naman, hindi si Kristo ang nagtaas ng kanyang sarili at sa papabagita sa pagiging dakilang saserdote, siya'y hinirang ng Diyos na nagsabi sa kanya, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Sinasabi rin niya sa ibang bahagi ng kasulatan, "Ikaw ay saserdote magpakailanman, ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Si Kristo ay nagkagulang, nalupig ang kamatayan, nagniningning ang pagkabulang. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, dumating si Jesus sa Jericho kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. Nang umaalis na sila roon, may nadaanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya'y si Bartimeo, anak ni Timeo. Nang marinig niyang naroon si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng ganito, "Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin."
Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatatahimik, ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, "Anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, "Tawagin ninyo siya." At tinawag nga nila ang bulag. "Lakasan mo ang iyong loob," sabi nila. Tumindig ka, pinatatawag ka niya. Iwinaksi niya ang kanyang balabal. Paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. "Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo?" tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, "Guro, ibig ko po sanang makakita." Sinabi ni Jesus, "Humayo ka, magaling ka na dahil sa iyong pananalig." Noon din nakakita siya at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Ang mga pagbasa po natin, pagpupuri sa kagandahang loob ng Diyos. Para kay Propeta Jeremias, sa unang pagbasa, nararapat lamang magpurit magpasalamat sa katubusang isinakatuparan ng Diyos. Mababakas din po natin sa kanyang oracle ang kaligayahang hatid ng pag-uwi sa lupang tinubuan na para sa nagbabadya naman ng kung ano ang magiging hitsura ng buhay sa kaluwalhatian. Nagpapalakas sa ating pag-asa ng pananauli, pagpapanibago, at pagsisimulang muli. Alam nyo, bago ako umakyat dito, pinanonood ko kanina yung mga vlogs na simula doon sa Ligaya Drive sa Tagaytay, pababa sa Talisay hanggang Laurel. Grabe pala talaga ang nangyari doon. Talagang total devastation. Ngayon, hindi ko makita sa mukha nila kanina yung wala talagang walang nakangiti isa man doon sa mga ipinakita ng vlogger na motovlogger. At sa tingin ko ay angkop lamang na talagang damhin ang dinanas nilang total devastation. Sa ganong paraan, makakapagdalamhati sila ng tama. Ang damhin ng kawalan. Pero naroon pa rin na naglilinis sila ng kanilang mga kaldero, yung mga binaha na mga gamit nila. Unti-unting lumilikas ang iba, pasan yung kanilang mga kutsyon at mga bihisan. At nakita ko na kahit walang ngumingiti, matatag silang humaharap sa kanilang pinagdadaanan. Inangkin na po natin ang pag-asang ito na ipinapakita sa atin sa unang pagbasa. Kahit ang pinatutungkulan ni Propeta Jeremias ay ang bayang pinili, base na rin sa pagtuturing kay Ephraim bilang panganay. Isinama po siya ng Diyos sa mga tribo ng bayang ito, kahit hindi naman siya anak ni Jacob. Naging tagapagmana po siya dahil sa pag-aampon ni Jacob at nagtamasa ng mga pribilehiyong nararapat lamang sana sa mga lehitimong anak na panganay. Kung paanong naranasan po niya ang pabor na kaloob ng Diyos, na piniling ituring siya bilang sariling anak,
at kung paanong binigyan ng pagkakataong makabalik ang nangalat niyang bayan, tayo man ay makapagdiriwang sa kabila ng ating mga nararanasan. At ang atin pong ipinagdiriwang ay ang kanyang paglingap. Hindi dahil karapat-dapat tayong ituring na sarili niyang mga anak, kundi dahil sa kanyang kagandahang loob, period. Ito rin po ang ina-affirm sa Salmong Tugunan, ang kagandahang loob ng Diyos. Para po sa salmista, ang Diyos na kanyang pinapupurihan ay Diyos din ng kalinawan, clarity, kalaliman, depth, at kasiguruhan, certainty. Pinatutunayan ito ng kasaysayan habang nag-a-unfold ito sa kanilang harapan bilang bayan, pinili ng Diyos. Ibig sabihin, anumang trahedyang kanilang dinanas ay may pangakong paghilom sa hinaharap. Siya ring katotohanan ng ating pinanghahawakan. Sa gitna ng sunod-sunod na bagyo at bahang ating nararanasan. Nagtitiwala tayong diring giniya ang ating mga dalangin kung paanong dininig na niya ang mga ito dati pa. Ipinipinta po ng ikalawang pagbasa ang larawan ng dakilang saserdote na itinalaga ng Diyos para maglingkod. Malinaw ang kwalipikasyong inaasahan sa Kanya. Kinakailangang may sapat siyang hinahon at kahinaan, ironically, para makapaghain hindi lamang para sa kahinaan ng iba, kundi pati na rin sa sarili niyang kahinaan. Ibig pong sabihin, angkop lamang that He is weak enough to recognize His own frailty para maunawaan po niya ang frailty ng kapwa. Ito po ang tunay na kredibilidad ng mga pinagkatiwalaang maglingkod. Siya ring malaking hamon sa atin upang marapat tayong tawaging anak din ng Diyos. Sa Ebanghelyo po, maging ang pagpapagaling kay Bartimeus ay paraan din ng Nazareno para siya ay tawagin. Pinahayo po siya, yamang magaling na siya, dahil sa kanyang pananalig. Hindi man hayag ang isinalaysay ni San Marcos, mukhang may responsibilidad din si Bartimeus na magbigay patotoo sa kagandahang loob ng Diyos sa kanya. Kaya siya pinahayo. Paglalagom ni San Marcos, noon di nakakita siya at sumunod kay Jesus. Sa ganang atin, mga kapatid, at ikatlong beses kong babanggitin, sa kabila ng mga sakuna, may mga pagkakataon ding nararanasan natin ang kagandahang loob ng Diyos. Yung mismo nating resiliency, yung kakayanan nating bumangon at agwantahan ang ating mga nararanasan ay konkretong kapahayagan na ng kanyang kagandahang loob sa atin. May mga pagkakataon nararanasan natin ang kanyang awa matapos tayong magkasala. Ang kanyang kahandaang hanguin tayo sa ating mga kinasadlakan. At ang marami ring ikalawang pagkakataong buong habag niyang ipinagkakaloob sa atin. Nakikita din po ba natin ang mga ito? O ang mga trahedya lamang?
Nakakabulag din naman talaga ang mga trahedya ng buhay, nakapanlalamig ng puso, nakapanlulupaypay ng tuhod, mapapasiksi ka talaga sa mga sulok-sulok ng daan o ng iyong tahanan, yapos-yapos ng iyong balabal, katulad ni Bartimeus. Alam nyo, napaka-powerful po, at least para sa akin, yung imahe ng pagwawaksi niya ng kanyang balabal. Proteksyon po kasi niya yun sa mga elemento. Hangin, lamig, init, ulan, lalo na't limitado na nga ang kanyang pagkilos habang namamalimos. Ngayong naramdaman na niya ang pag-asang mapagagaling na siya, aanhin pa nga ba niya ang kanyang balabal? Ano-ano po kaya ang mga inaakala nating magpoprotekta sa atin na baka kailangan na rin nating iwaksi ngayong nakita na natin si Jesus? Pangunahat gabayan nawa tayo ng Espiritu Santo upang magkaroon ng sapat na kahinaan para kilalanin ang pangangailangan natin ng tulong ng Diyos. Ang banal na Eucharistia nawa ang siyang humilom sa ating pagkabulag, dala ng galit, hinala, selos, at ilusyon, para makita po natin ang liwanag sa daan ng pagpapatawad, pagkalinga, paghanga, at paggalang. Banlawanawa ng ating luha ang mga nagpapalabo ng ating paningin para tingnan din natin ang ating sarili kung paano tayo tinitingnan ni Jesus at kung paano niya tiningnan si Bartimeus, punong-puno ng pag-ibig, habag, at paggiliw. Mahal na poong Jesus Nazareno, pagalingin at isugon niyo po kami. Magsitayo na po ang lahat. Sa Diyos Amang, ulitin natin para may sound. Sabay-sabay po tayo mga kapatid. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, si Jesus ay nagpakita ng matinding awa at habag sa mga makasalanan at mahihirap. Kaya ating ipagdasal na tayo rin, tulad ni Bartimeus, ay gumaling sa ating pagkabulag at kawalan ng malasakit sa mga dukha, lalo na sa ating mga kapatid na nakakulong. Ang ating pong itutugon sa bawat dalangin, Panginoon ng liwanag, pagalingin mo kami. Panginoon ng liwanag, pagalingin mo kami. Para sa simbahan laganap sa buong daigdig, gabayan po ninyo si Papa Francisco, ang mga obispo, mga pari, at mga taong inilaan bilang makapangyarihan instrumento
ng iyong pagpapalayang pag-ibig. Dalangin namin na kanilang laging tutulungan ang aming mga kapatid na nakabilanggo at matutuhan nilang tumulad sa Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, pagalingin mo kami. Para sa ating pamahalaan, naway maging mahabagin ito sa mga taong pinagkaitan ng kalayaan at tumugon ito sa kanilang mga pangangailangan. Dalangin namin gumawa sila ng mas mahusay na mga hakbang para sa kapakanan ng mga PLD. Pagpalain po ninyo ang mga otoridad mula sa Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Corrections, mga gobernador ng lalawigan at ang kanilang mga itinalagang tauhan sa piitan upang sila ay lagi maging mahabagin at maunawain sa pangangasiwa ng mga PDL. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, pagalingin mo kami. Para sa mga taong pinagkaitan ng kalayaan, ang mga parolado, ang mga pinagkalooban ng pardon o executive clemency, at mga nasa subuklaya o probation, lalo na ang mga nakapiit o naparusahan ng walang pagkakasala sa batas at nagkamali lamang ang Estado. Ikaw naman, Panginoon, ay inosente at isinakdal sa bisa ng kasinungalingan. Nabubuhay sila sa may napakaraming mental, emotional, at pisikal na suliranin. Naway ibuhos mo ang iyong awa upang aliwin sila at pukawin, upang magbago ang kanilang buhay bilang kanilang paghahanda para makalaya. Nagdarasal kami para sa pagkakasundo sa kanilang mga pamilya at lipunan. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, pagalingin mo kami. Para sa mga nasa kulungan na namatay sa loob sa iba't ibang dahilan, idinadalangin namin ang mga kaluluwang ito. Bigyan mo sila ng maawaing paghatol at walang hanggang kapahingahan. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, pagalingin mo kami. Para sa lahat ng ating personal na intensyon, manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, pagalingin mo kami. Amang mapagmahal, batid naming ikaw ay nalulugod kapag kami na iyong mga anak ay bumabaling sa iyo. Iunat po ninyo ang inyong mga kamay sa pagpapagaling at hawakan ng lahat ng aming mga kapatid na bilanggo at tulungan silang mamuhay ng panibagong buhay. Idinudulog po namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sa kabutihan ay salamat ng puso. Magsitayo na po ang lahat. Halina't manalangin mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay, upang kaugnayan namin sa iyo ay hindi magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoon, Diyos ng mga hukbo. Tutuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaligtasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaligtasan. Pinagpala ang mapaling ito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaligtasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaligtasan. Magsinuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ang lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Langin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal, upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krusang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan niyo po ang kahilingan ng inyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo at pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan at pinagsusumakitan sa araw-araw. Pati na po ang daladala nilang mga imahin at dasalan. Matagpuan din po nawa nila ang kanilang mga hinahanap, katulad ng trabaho, lakas, pag-asa, at kagalingan sa kanilang mga karamdaman nang naaayon sa inyong kalooban. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po natin ang banal na misa. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng minamahal nating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka namin. Initintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Si Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang puso mong pinamatayan ay sabisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinuwalhati ka namin.